Hello mga ka-offloador sa Pilipinas Market. Welcome back to my channel. Maraming daghan salamat sa inyong tanan sa pag-subscribe at sa pag-view ng ating channel. So pag-usapan natin, mag-special edition naman tayo ng individual stock na review. So BPI ang napili kong pag-usapan natin ngayon, mga ka-OFW, mga ka-offloador, mga ka-earthlings. So, bago ang lahat, huwag kalimutan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe para maabot natin yung 50 subscribers ngayong katapusan ng June 2026. Sana maabot natin, Tapos, kung nag-trade ka naman sa US market o gusto mong matuto sa US market, meron tayong Doodle Goose to US market, mga Nasdaq at saka NYSE, nire-review natin na mga small free float na lumilipad ng mga 100%, mga katulad yan, yung mga na yan, yung mga stock na porsyento. Kagabi, kahapon, ito yung mga merong 123, may 57 yan. Minsan, umabot ng 1,000 yan, 500, 200, ganon. Yung the other day, ganon ang inabot. So, subscribe dyan para mapanood mo. English lang yan siya. Medyo English di Carabao. So, pag-usapan natin si BPI, ang ating napili. So, wrap up, nung Friday, 5938 ang PSI, up siya ng 0.45. Yan, mga most active, mga advanced yan sila. So, property and minings ang nagpulahan, So, si BPI, ang tingnan natin yung financial ni BPI, yung kanyang financial status. So revenue from 2019 to 2025 paangat yung niya. So ibig sabihin kumikita si BPI. So sa banking siya malaki, corporate banking, investment banking, consolidation, adjustment and others. So puro banking naman din talaga yan siya kasi BPI nga diba? Tapos earnings noong 25, ang na-report is almost the same siya. So, medyo mataas ng konti. 0.62, 0.5 yung estimate. So, mataas, parehas. So, tina-target naman nila sa 26 is 12.56. So, mataas sa last noong So, maganda, Dividends. So, paakyat yung dividends. Ibig sabihin ay maganda ang takbo kasi ang dividends kasi yan parang extra yan sa kinikita nila na pinamimigay nila sa mga shareholder. So meron ka bang bilang OFW o Pilipino na mayroong bank account sa BPI na may savings ka, nag-iipon ka doon, may natanggap ka bang dividends? Yan ang tanong ko sa iyo, So siguro 100% wala kang matanggap na dividends, So 2.58. Yan sa dividends lang nga mismo, 4.69 ng kikitain mo. Paano naman yung ang kanyang pag-angat, kung mag-capital appreciation pa. So, malaki. Statistic, yan siya, iwan ko yan. So, statement, yung income nila, net income is malaki pa rin siya kaysa noong nakarang kasi mataas nga yung net income, net revenue nila Net revenue after provision, yan siya. Tapos net operating profit. So, bawas mga expenses, mga tax, ganon. So, ito na yung mga nila natanggap, almost 60 billion. So, malaki-laki, di ba? So, overview, bankings naman talaga yan sila, yung BPI. Alam naman yun, sinong may-ari ng BPI is, sino ba may-ari ng BPI? Lim Kaukaw, CEO. Yung di ba? Yung bang owner, si kalimutan ko, owner ng BPI. Ayala ba or So yun, research niyo lang. So yan siya, tingnan, balik tayo sa chart, So balik tayo sa charts ni charting ni So last nating vlog kay BPI nung siguro yon dito. So, burahin natin. Sabi natin na baka bababa yan si BPI, Kasi mayroong demand dito. Pero para yung na-demand ay binili na niya. Kasi naghintay siya dito na baka balikan siya dito. Saka siya bibili.
parang pakiramdam niya aangat na kaya bumili na, kulay green na siya. So yung order niya na demand o yung order block niya wala na, inano na. So si BPI, diyan natin lagay yung yan, tandaan natin yung huling So ang dito na break niya yung 93.9 So at bullish na bullish, mayroong 4.66 million na bumili. So ilang araw na yun, 3 araw na bumili after noong nagkaroon ng dividends, ex-dividend noong Wednesday. So Wednesday, Friday, Thursday. So Wednesday dapat down to siya Pero ang ginawa nila, 'di ba, dapat yung kasi itong Wednesday, ito yung X. Kadalasan kasi pag X na, bumabagsak yan sila, nagbibintahan. Pero ang nangyari, imbis nagbintahan, nagbilihan, So, tapos umungat pa. So, na-break niya yung natin dito, 93.9 FM. So, ito namang 94.8, sinubukan niyang i-break, pero nag-pull back dahil meron ngang sell order block dito na 99. So, siguro dito yan, hinintay nila yung mga foreigners na yan dito. So titingnan mo yung pumasok na binili talaga, pinasok siya ng foreigners So volume 4.6 million, tapos value sa 441 millions. So dito nakikita mo net foreign buying slash open close parenthesis selling. So wala namang parenthesis. So 63 million buying yan, net buying. So ibig sabihin pinasok talaga siya ng mga foreigners. Si BDO kasi nagsilabasan, nagbintahan. Si China Bank din nagbintahan, pero siya bumili dito, bumalik. Kung pang-add mo yung mga niyan, 35, 36, so 37 plus itong 16 pa, parang ito yon sila, di ba? Yung nagbinta dito, lumipat dito kay BPI. So, anong meron? Anong kaya dito? May nalalaman silang meron akong nakitang yata yung nag-finance yata sila sa project ni Isin parang ganun yung nangyari. Si Isin Isin News, tingnan natin. News. Parang mayroong na-approve na project si Isin. Ito yata yan, Yan. So, si Isin kasi may na-approve na project. So, ang nag-finance nito, Isin Units 2.95 billion financing project sa Zambales Energy Storage Project ay si BPI. Nasaan yun? Bank of the Philippines Islands serve as the lender, while BPI Asset Management and Trust Corporation acting as collateral, blah blah blah. So dito yan sila Unit 2.95 project financing facility Thursday Tupan, a battery energy storage in Zambales. So proyekto ni Isin, pero galing yan kay BPI. So malaking project So kaya siguro dito, kaya yung mga na yan, foreigners, lumipat dito kasi may proyekto, may project siguradong kikita yung pera nila. At ibig sabihin yan, aangat to si BPI, di ba? So base lang mismo sa kanilang financial sana yung natin, yung financial niya na revenue, sana yun, earnings na target earnings. Target nila is 12.56, nung nakaraan 12.50. So, ibig sabihin talaga, angat, di ba, ang target. Dahil isa na to, yung meron silang proyekto na sila yung nag-finance sa proyekto ng nitong Isin sa Zambales. So, kaya yung mga foreigners, lumipat sila, nakatunog sila na mayroong na-approve, Kasi siyempre, yung mga brokers o mga diyan. So, kaya ito si BPI, kung hindi ka pa nakabili, hindi pa ang huli ang lahat, So, maganda pang hawakan si BPI ngayon kasi nasa ilalim pa siya ng ating channel. Ang ginawa ni BPI kasi is kung galing sa 2019, COVID time,
umangat siya, tuloy-tuloy siya angat, ano, upward direction. Tapos ngayon, after ng November 24, downward direction naman si BPI. So, downward direction, so gumawa siya ng bull plug, ano, ito yung poste, tapos ito yung plug niya, bali, ganon. So, gumawa siya ng bull plug. So, kung hiramin mo yung poste na yan, dalhin natin sa taas kasi ganon yun eh, ang para maano mo yung target price niya. So, dalhin natin dito. Kunwari, ay diyan niya mag-breakout na yan siya dito, ano. So, saan siya patungo? 200 yung target price sa ating ano. So, sa ngayon, ito lang muna ang ano natin, i-target price yung mga sa broker, 147, 143, 148. So, pero dahil nga yung presyo na yan, yung target price na to, nandito sa yung dati niyang presyo, yung pinakamataas niya na presyo, ano, ito yung pinakamataas niya eh. Wala namang ibang mataas diyan eh. O galing nung nag-umpisa siya, nung nag-IPO siya sa 2006. So wala nang ibang mataas, ito lang yung ano na to. So nasa bottom pa si BPI. So yan, ito meron siyang kailangan i-break ito. Ito yung kailangan niyang i-break diyan, ano. So nasa bottom pa siya. So napakaganda na makabili ka ngayon, ano. So kung dito lang yang sa plug lang muna ang ano mo, yung pira mo diyan, tutubo na siya ng 20%, ano, kung sa presyo ngayon. Pag umangat yan si BPI, tamaan yun, no, dito. Minimum 15 or 10%. Saan ka pa, di ba? Baka buwan lang yan. So, si BPI, kailangan talaga niyang i-break itong ano. So, sa darating na sa next week, Lunes, baka ito si BPI, i-trigger niya tong sell order block dyan. So, titirahin niya yan. So, maging kulay green na yan. Tapos, siyempre, mayroong sell order block. So, mag-bounce back, pull back yan. Bababa muna. So, mayroon tayong support naman dyan. Pwede mag-bounce back, ano. At kung malakas talaga, haatawin na yan si BPI doon sa, ano natin, kahit dito muna sa ating, ano. So, meron akong hawak dito, nasa 2,760. Tapos, dito, sa 119. So, maaari na 126 pa pala. Nasa 126 ako. So, pasok pa rin ako sa target price ng ating mga broker na 145, 147. So, wala tayong kabad yan. Okay lang yan. Hintayin natin yan. Kasi habang naghihintay naman tayo ay binabayaran naman tayo ng dividends. Ano, ilang beses na ako nakatanggap ng dividends to. Nabili ko yata to siya is dito yata banda eh. Year 25 ko yata siya binili dito eh. So, kasi 126 yan, dito yan. So, dito ko yan siya banda nabili sa 25. So, 3 beses na tayo nakatanggap. Magkano na yung natanggap natin? So, 1.98. So, plus 2.08. So, almost to the same. 4 pesos. Plus another 2.28. So, that is 6 plus. Tapos ngayong June naman meron tayong almost nasa almost 9 pesos na yung natanggap natin. So magkano na yung natanggap natin sa dividends lang, ano? So meron tayong hawak na 2018 plus 760, so 2,770. So almost 9 yung ano natin. So multiply mo lang 9 yan. So, meron na tayong natanggap na 24,930 nung binili ko siya. Year 25 ba yun? Dito, ano? Year 25 natin siya binili. So, so 3 beses lang pala. 2, 4, plus 2. So, almost 7 pa lang pala yung na, ano natin. So, mga almost 7 lang yan. So, ulitin natin. Sorry, correct natin. To 770 times 7. So, 19,390. So, may parating pa yan na dividends ngayong September naman. So, di ba? Habang binabayaran, naghihintay ako na angat siya. So, malapit naman tayong balikan sa presyo natin na 126, 131, ano. So,
So sa darating na linggo, next week, asahan natin si BPI nandito yan sa 100 plus na yan. Papasok. Dahil nga pinasok siya ng mga foreigners. Malaking dahil sa news na yun. So hindi pa ba huli ang lahat? So paano ka mga ka-OFW kung hindi ka kikita niyan, kung savings lang ang inyong inaasahan, hindi na pwede mo naman siyang bilhin. So either na kumita ka ng dividends at kumita ka pa ng capital appreciation, di ba? So isipin mo yan yung So meron tayong ba yan? 27760 magkano yung hawak natin dito, 27760, average mo na lang, sabihin mo lang naman 26 yan siya. So 770, tapos kung 126 tayo, tapos na-hit yung target price na 145, magkano diferensya niyan? So 145 minus 145 minus 126, sabihin na lang natin gano'n. So meron tayong 20 pesos na kinita, So times mo ng 2,770, so meron kang 55,400 na kinita, dagdag, di ba? Saan ka pa? Pero hindi natin alam kung kailan yan ma-hit yung itong na to. 1 year target price naman to eh. So malay mo, baka sa darating na December, doon na tayo tatama, kay BPI. So hatiin ang pag-ipon sa bangko, hatiin mo ang kalahati sa savings mo para may madukot ka. Ang kalahati, bilhin mo yung bangko mismo na pinaglaanan mo ng kanyang pag-iipon. Ganon yan mga ka-OFW. So, yan lang po. May pasok pa tayo ngayon dahil ganito talaga ang buhay OFW. Pasok na naman, isang araw lang yung Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Uploader sa Pinas Market kung sa Philippine Stock ka nag-trade. At Doodle Goose to US Market naman kung sa mga Nasdaq, New York, NYSE ka nag-trade. Mayroon tayong maraming mga videos diyan na mapulutan niyo. Daghang salamat sa inyong tanan. Adios mi amigos, mi amigas, babus.